pagkuha ng lisensya ng mga sikyo at sa paggamit ng baril. Lilimitahan na sa Campo Grame kasabay na rin po ng pagbubukas ng satellite offices. At halos 200 pamilya sa QC na lubos na naapektuhan ng bagyong Ulysses nakatanggap na ng ayuda mula sa gobyerno. Express Balita ni Den Macaranas. Lilimitahan na ang bilang ng mga aplikante na kumukuha ng lisensya ng mga baril at security guard license na papapasukin sa loob ng Campo Crame. Kasabay ito ng utos mula sa pamunuan ng Philippine National Police na buksan ang ilang satellite offices para sa pagkuha ng license to exercise security profession para sa mga private security agency at license to own and possess firearms para sa mga gun owners. Layunin ng programa na mapabilis ang pagkuha ng nasabing mga lisensya sa pamamagitan ng paglalagay ng mga satellite offices ng civil security group sa mga PNP provincial offices at mga malls. Nasa 190 pamilya sa Barangay Bagong Bayang, Quezon City na naapektuhan ng bagyong Ulysses ang nakatanggap ngayong araw ng tulong mula sa gobyerno. Kabilang narito ang cash assistance mula sa DSWD, livelihood assistance mula sa DTI, pambili ng housing materials mula sa NHA at grocery items at vitamins na handog naman ni Senador Bongo. Bukod sa ahensya ng pamahalaan, nagbigay rin ng ayuda ang mga local officials ng Quezon City. Nanawagan ng pagkakaisa ang pamunuan ng Ateneo de Manila University sa lahat ng kanilang mga mag-aaral, empleyado, alumni at iba pang stakeholders. Sa kanilang inilabas na pahayag, nanawagan ng pamunuan ng universidad na manatiling bukas sa pagkakaisa, lalo na sa pagtulong sa mga nangangailangan sektor ng lipunan sa gitna ng mga pangyayari sa bansa. Ito ang kanilang tugon sa naunang pahayag ng ilang mga mag-aaral na nananawagan ng academic strike bilang sagot sa umano'y pagkukulang ng pamahalaan sa ilang issue na kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan. Den Macaranas, para sa Bayan.